bago tayo, mag-isip na po kayo ng mga tanong, mga kapatid. Kasi kung wala po kayong tanong, ay lecture uli yung susunod. Dahil binibigyan lang naman natin ng time na mahaba yung question and answer portion. So kung meron po kayong mga tanong, ay i-extend po natin yung lecture. Pero kung wala, ay susundan uli ito ng part ni Brother Gomer at Brother Richard. Anyways, pwede naman habang kami nandyan, ay i-discuss na rin namin yung mga mahalagang dapat po namin bigyan ng linaw. Ngayon pong hapon na to mga kapatid, kasi kanina ay mayroong mga kapatiran pala na hindi makarelate doon sa binabanggit na LGT. Akala ay LGBT. Yung LGBT po, ang ibig sabihin ay Last Generation Theology. Ayan. Ito po ay isang aral na nagtuturo na yung tao o yung hinihuling henerasyon, para mas madali maintindihan, huwag nang lagyan ng theology, yung last generation, yung mga taong buhay sa huling henerasyon ng panahong ito, yun po ay kailangan maging sinless, as in walang bahid, walang dungis, walang kasalanan kahit nakatiting. Kasi pag nagkasala, matatalo si Kristo. Yan yung doktrina. Kasi po, binibigyan natin ng daan ito dahil nga, hindi lang po mga miyembro ang nagtataguyod ng aral nito, kundi meron ding mga pastor sa US. So, ngayon, magbibigay lang po ako sa inyo ng ilang mahalagang impormasyon tungkol po dito. Ang ating pong topic na gusto kong i-share sa inyo sa maiksing panahon ay what is the state of the last generation. Yan. Kaya lagyan ng theology kasi yung turo tungkol sa last generation. So, ano ang kalagayan ng mga tao sa huling henerasyon? Alamin muna natin what is last generation theology. Binanggit na ni Brother Gomer kanina, kaya nga lang ay sayang nag-brown out. Kaya kung po pwede mamaya ay yung time na brown out, kasi kahit na may sound na kanina, hindi ko alam kung na-record din ng audio ng maayos. Brother Herbs, hindi rin na-record yun. Dito lang kasi yun. Nako, kailangan pala. Ulitin na lang natin sa live yun. Oo, maganda pong may record kasi yun dahil kailangan po mai-upload natin yun. So, last generation theology holds that God needs a last or final generation of tested believers to finally vindicate God's demand for perfect obedience to the Holy Law. Ito po ay ayon kay Woodrow Wilson. Si Woodrow Wilson po ay isa po nating theologian na nagtutuwid sa last generation theology. So, ito ba ay paniniwala na kailangan ng Diyos sa huling henerasyon ng mga subok na mga mananampalataya para mapagtibay ang kagustuhan ng Diyos na magkaroon ng perpektong pagsunod sa banal na kautusan. Ito po ay pagsusuri ni Woodrow Wilson sa last generation. Ito po yung nakita niyang pananaw o pagkaunawa ng last generation theology. Dito makikita natin yung perfection. Magkaroon ng perfect character. Ang sabi doon sa aklat na The Sanctuary Service, page 301, the final demonstration of what the gospel can do in and for humanity will made in the last generation of men living on the earth. So, yun daw pagpapakita kung anong magagawa ng Ebanghelyo at sa sangkatauhan ay mangyayari sa huling henerasyon doon sa mga taong buhay sa lupang ito bago dumating ang ating Panginoon. Itong The Sanctuary Service, hindi na po atin ito. Ito po yung pahayag ng author ng last generation. Siguro yung mga hindi nag-Facebook, YouTube, ay hindi kayo makarelate dito. Pero sa mga merong mga access sa social media, ay talamak po ito sa ating panahon ngayon. Kasi marami rin po nito sa Amerika. Yung pangalawang itinataguyod po nila mga kapatid ay yung kailangan yung pagtatagumpay ni Kristo ay makita din sa atin, ma-reproduce sa atin. God is not going to take anyone to heaven who will start another rebellion. Hence, He must have a people who keep the commandments to God and in whom there is
no sin. Kaya nandoon po yung tinatawag pong sinless. So ang tanong mga kapatid ay kaya ba talaga ng tao na mabuhay na as in walang bahid ng kasalanan? Iyon yung tanong dyan eh. Tapos doon sa page 307, Satan had claimed that no man could keep the law of God, that it was unreasonable and unjust. God is now preparing His answer in the lives of His people. So, dahil nga ang paratang ni Satanas ay walang makakasunod sa batas ng Diyos, therefore, ang sabi po ng LGT, ang mangyayari, ang sabi niya, ang kanyang sagot doon sa paratang ni Satanas na yon ay patunayan na ang mga tao sa huling henerasyon ay malang bahid ng kahit katiting na kasalanan at perpekto talaga sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Kaya ito daw po mga kapatid, yung magbibindicate, magpapawalang sala sa Diyos. Ayan ang napakahirap. Napakaganda ng mga sinabi ni Brother Gomer kanina, kaya request natin na ulitin yon. Pero, katulad na binangisa ni Brother Gomer kanina, ako magbabasa din. Sa sulat ni Mrs. White, hindi totoo na may pag-asa pa si Satanas manalo. Ang sabi po dito sa Desire of Ages 758, Satan saw that his disguise was turned away. His administration was laid open before the unfallen angels and before the heavenly universe. He had revealed himself as a murderer. By shedding the blood of the Son of God, he had uprooted himself from the sympathies of heavenly beings. Henceforth, his work was restricted. So, doon sa kamatayan ni Kristo sa cross, mga kapatid, lumabos ang dugo ng ating Panginoon, ay tuluyan ng naputol yung anumang simpatya ni Satanas mula sa mga nilalang sa langit. Ibig sabihin, tapos na yung laban. At dito sa karugtong nito, whatever attitude he might assume, he could no longer await the angels as they came from the heavenly courts and before them accuse Christ's brethren of being clothed with the garments of blackness and the defilement of sin. The last link of sympathy between Satan and the heavenly world was broken. So, wala na po talaga. Mali talaga ang last generation theology. At ang biblical backup natin ay nasa Colosas 2:14 hanggang 15 na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naayon sa atin at ito'y kanyang inalis na ipinako sa cross. Ano ang naganap sa pagpako sa cross? Pagkasamsam sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan, sila'y mga iniligay niya sa hayag na kahihiyan na nagtatagumpay siya sa kanila sa mga bagay na ito. So doon sa cross mga kapatid, nagkaroon na ng pagtatagumpay. Ang magandang balita, Biblia, dyan sa verse 15, ang sabi, sa bandang huling bahagi, ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Kailan? Yung ipinako po siya sa cross. Kaya sabi ni Mrs. White, by shedding the blood of the Son of God, He had uprooted Himself from the sympathies of the heavenly beings. The last link of sympathy between Satan and the heavenly world was broken. Ayan. So, malinaw po mga kapatid, na talagang ito po ay hindi kasang-ayon sa sulat ni Mrs. White. Ngayon, ito pong libro na ito, mga kapatid, ay sagot ng ating 12 theologian or scholar, sagot doon sa last generation theology ni M.L. Andreasen. So, tingnan po ninyo ito mga kapatid. Ayan, God's character and the last generation. Ito pong nag-contribute, ito yung 12 magagaling pong mga theologian ng Seventh-day Adventist. At ang editor po nito si Muscala at si Peckham. Magagaling po ito. Ang nakakatuwa nito mga kapatid, ang nakakatuwa ho nito, may kumontra na LGT, na last generation. At ito daw libro na ito ay mali. Ang kumontra ho dito ay si Privy. Ayan. So, kayo po mga kapatid, maniniwala ba kayo na itong 12 ito ay mali at yung isa na nag-correct sa kanila ang dapat paniwalaan? So, kung gagamitin po natin yung ating common sense, yung logic, sino maniniwala doon sa nag-iisa at mali daw yung 12 na yon? So, napakahirap. Ngayon dito, meron pong paborito kong author dito na gusto kong kunin yung kanyang interpretation tungkol sa last generation. Ayan, makikita nyo. What is the state of the last generation? By Ranco. At yun nga yung, ito yung doon ko kukunin yung ilang statement na gusto ko pong basahin sa inyo, mga kapatid. Doon kay Professor Ranco. Kasi professor siya ng Andros University at napakagaling po niya. Ngayon, ito po yung mga nilalaman, mga kapatid. Meron tinatawag na 3 assertion of LGT. Ano po yung
assertions nila. Pag sinabing assertion is a confident and forceful statement of the fact of belief. Ibig sabihin, talagang idinidiin na ito ay tama. Ano yon? Ayan, Revelation 7 refers to the last generation as a select group in contrast to the rest of believers. So ito po yung pagsusuri ng mga nagsama-sama para sagutin yung last generation. Pangalawa, Revelation 14, 1-5 shows that the last generation will reach a level of particular holiness and moral perfection that has not been reached by any previous generation. And ang number 3, sabi nila, Ellen White in her writing states that the final generation will reach an absolutely sinless condition in order to able to go through the time of trouble. So, pansinin po ninyo mga kapatid, yung chapter 7 ng Revelation at chapter 14 ng Revelation ay ito'y mga pinaghanguan nila ng mga katangian o dapat mangyari sa last generation, sa mga tao sa huling henerasyon. Ngayon, ang tanong ay ano ba yung tinatalakay sa chapter 7 at chapter 14 ng Revelation? Siya nakakaalam po mga kapatid. Alam niyo kung ano ang tinatalakay sa chapter 7 at chapter 14? Yan po ay ang 144,000 at great multitude. Therefore, kung Biblia ang pag-uusapan, mga kapatid, ang last generation ay 144,000 at great multitude. Ngayon, ang tanong, kaya nag-post ako sa Facebook ko, kung ayon sa last generation, magkaisa ba ang 144,000 at yung great multitude? Wala hong sumagot ng direkta. Hindi ko alam kung mayroon na ngayon, pero hindi ko na na-check kasi. So ngayon, sa pag-aaral ng Seventh-day Adventist, mga kapatid, ay ano po ba ito, magkahiwalay o magkaisa? Kasi doon natin malalaman ngayon kung sino yung bumubuo ng last generation at totoo ba na magkakaroon sila ng katangian katulad ng interpretation ni M.L. Andreasen. So tandaan natin yung Revelation ay continuation po ito ng 7 seals sa mga naunang chapter. Mula sa chapter 5 hanggang chapter 6. Yung 7 tatak po doon ay tumutukoy po yun sa isang iglesia na mayroong 7 yugto ng karanasan. Iisang bayan ng Diyos. So, merong kasing tanong. Tingnan nyo ha? Merong kasing question doon sa chapter 6 na mga huling talata ng chapter 6. Ang tanong, at ang mga hari sa lupa at ang mga prinsipe at ang mga pangulong kapitan at ang mayayaman at ang mga makapangyarihan at ang mga bawat alipit at ang bawat laya ay nagsipagtago sa mga yungib at sa mga bato sa mga bundok. Sinabi niya sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa mukha ng nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanyang kagalitan at sino ang makatatayo. So tingnan niyo po mga kapatid, yung pangyayari dito sa chapter 6, ang context nito ay yung second coming. Sa pagdating ng Panginoon, ang mga makasalanan, kasi ang mga matuwid dadalhin sa langit, ang mga makasalanan magtatakbuhan sa mga bundok at mas gusto silang mabagsakan sila ng mga bato, gumuguhong bundok. Ang tanong ay sino ang makatatayo? O yun ang question. Ang sagot sa tanong, sino ang makatatayo, who shall be able to stand, ay yung 144,000 ang makatatayo. Ngayon, sino ang kumakatawan sa 144,000? Kasi walang duda, sila yung last generation. Kung pag-aralan natin ang Biblia at ang ayon sa ating Daniel and Revelation Committee Series, ang last generation ay 144,000. Ngayon, ito bang 144,000 at yung great multitude ay iisa o magkaibang grupo? Ayan. So, tingnan natin ha. Una, sabi dito sa talatang 3, chapter 7 verse 3, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng Diyos. Okay? May pagtatatak. Itong pagtatatak na ito ay gagawin bago yung tribulation. Kaya tatatakan, kaya sa naunang talata ay huwag mo nang ipapahamak ang lupa. Huwag mo nang magkaroon ng destruction at ng tribulation. Tatatakan muna. Ngayon, yung tatatakan, ang request dito, kailangan mo nang matatakan. Ngayon, pagdating dito sa verse 4, ito yung sabi mga kapatid. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan na 144,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. Ito mga kapatid ha, tingnan nyo ha, hindi ko gawa-gawa to ha. Linawin natin, hindi ko doktrina to. Interpretation ito ng ating mga scholar. Okay? So, yung 144,000, ano ang sabi dyan? Binilang ni Juan o anong sabi? Hello? Ano? Hindi ko marinig. Narinig. Tingnan nyo ha, hindi binilang ni Juan,
kundi ano? Narinig. Okay? So ang narinig ni Juan ay gaano karami? 144,000. Ngayon, sino yung bumubuo doon? Yan na po, mga kapatid, ang 12 lipi ni Israel. Tig-1,000 bawat lahi. So pag tinotal yan ay 144,000. So ito na yan, mga kapatid. Yung narinig ni Juan, kasi narinig na yung bilang, tininyan niya ngayon yung 144,000. Ano ang sabi niya sa verse 9? Pagkatapos ng mga bagay na ito'y tumingin ako, at narito ang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman. Dito sa senaryo na ito, mga kapatid, ipinapakita sa atin ang konteksto na walang dalawang grupo, kundi yung great multitude, yun ang 144,000 na bilang na narinig niya. Pero nang tingnan niya yung 144,000 niya, ay hindi naman tumabilang, kadami naman ito. Hindi akin yun ha. Nasa libro natin yan. Baka sabihin nyo, nagtuturo ako ng bago. Hindi po. Kasi ang akala ko dati, magkaibang grupo yan. Actually, meron po talaga tayong explanation luma na dalawang grupo. Kaya lang hindi po siya naging biblical. Kasi parang hindi pantay-pantay sa langit. May favoritism. May mas malakas sa Panginoon, mayroong mababa ng konti. So hindi siya nagtuturo ng fair na judgment, mga kapatid. So, ito po'y tinatawag po natin na literary device. Isang uri ng pagpapahayag ni Juan na yung magkasunod na nakikita niya, iba yung naririnig, iba yung nakikita, pero isa lang ang tinutukoy. Papakita po natin sa inyo ha. Gusto ko po munang magbasa ng komentary ni Professor Ranko Stefanovic. Ang sabi po dito, Revelation 7 describes the last generation of the saved. In terms of the sealed 144,000, verses 1 to 8, the chapter further mentioned in incalculable great multitude standing before God's throne in white robes and praising God, their salvation. While Seventh-day Adventists generally agree that the 144,000 are the saints who will be alive at the second coming of Christ. There is disagreement regarding their relationship to the great multitude. Sabi dito, the traditional view has been that in contrast to the sealed 144,000 who represent the last generation, the great multitude comprises the redeemed of all ages, but prevailing understanding among Adventists today is that the 144,000 and the great multitude are one and the same group of God's saved people, pictured from two different perspectives. O mga kapatid, may tututulo ba dito? Ito po yung statement ng Daniel and Revelation Committee Series na review ng mga scholar para i-review ang Daniel and Revelation at Sanctuary. At the same time, bilang paglilinaw sa last generation, ay sinabi po ito ni Professor Ranko Stefanovic, mga kapatid. So, bakit natin sinasabi na ito'y isang literary device? Pag sinabi pong literary device, ito po'y technique o paraan na ginagamit ng author upang gawing mas interesting or makulay o magkaroon ng mas effective yung mensahe ng kanyang sinabi. Magpapakita po ako sa inyo ng talata, mga kapatid, na magpapatunay na ito po ay iisang grupo, pero ang gagamitin ko po ay ibang mga talata pero sa Revelation din. Tingnan niyo po, ito binasa na natin ito kanina. Ito yung narinig. Tingnan niyo ha, ito yung narinig. Nang tingnan ni Juan, marami, pero isang grupo. Ngayon, merong same din nasulat si Juan dito, tulad ng mababasa natin sa chapter 5 verse 5. Tingnan niyo po. At sinabi sa akin ng isa sa matanda, huwag kang umiyak, narito ang leon sa angkan ni Huda, ang ugat ni David, ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak. Tanong, sino po itong leon sa angkan ni Huda? Mga kapatid, sino? Panginoon. Tingnan niyo ha, chapter 5 verse 5. So ito, malinaw. Sino yung nakita? Ay ano yung nakita? Leon. Sino tinutukoy? Si Kristo. Sa verse 6, narinig kasi yun eh. Yung nakita niya, ano yung nakita niya? At nakita ko sa gitna ng luklukan ng 4 na nilalang na buhay at sa gitna ng matatanda, ang isang kordero na nakatayo, na wari pinatay, na may 7 sungay, 7 mata, na siyang 7 espiritu ng Diyos na sinago sa buong lupa. Tanong, magkapareho ba yung kordero at leon? Magkaiba. Magkaiba yun. Pero, sino yung kordero? Si Kristo. Yung leon, si Kristo. Pero sa literal, magkaiba. Kakainin ng leon ang kordero.
So nakita nyo? Hindi natin pwedeng sabihin, ay iba yan, magkaiba yan. Ganon din yung 144,000. Hindi pwedeng, ay ibang grupo yung great multitude. Iba yung 144,000. Kaya ito po isang uri ng literary device. Isa pa, sa Revelation din. Ibig sabihin, ugali ito ni Juan sa kanyang description, sa kanyang mga vision. Tingnan nyo chapter 1, verse 10 ng Revelation. Ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon at narinig ko, may narinig na naman siya, sa aking likuran ang dakilang tinig na tulad ng pakakak. Anong ibig sabihin ng pakakak? Trompeta. Trumpet. Tingnan nyo narinig. Ano yung sound? Parang trumpet. O, tingnan natin. Nung makita niya yung tunog ng trompeta, ano yung nakita niya? Verse 12 to 13. At ako'y tumingin upang makita ang tinig. Nagsalita sa akin. At nang ako'y limingon, ay nakita ko ang 7 kandilirong ginto. Magkaiba. At sa gitna ng kandilero, may isang katulad ng anak ng tao na may suot na damit hanggang sa paa. At may bigkis ang dibdib ng isang pamigkis na ginto. Ayan. Di ba magkaiba? Pero iisa ang kahulugan. Yan po yung ibig po natin sabihin, mga kapatid. Iisa yung vision, pero iba yung pag naririnig, iba pag tinitingnan. So, mapapatunayan natin ngayon na dapat malinaw na sa atin na yung last generation ay 144,000. Ang 144,000 hindi literal number. Ito po ay suma total ng 12 times 12,000. So, yung number 12 ay perfect. So, 12 times 12 ay total perfection, mga kapatid. Talagang eksaktong number ito. Ang tanong ay, paano natin masabi na ito ay perfecto talaga? Kasi dinescribe din sa kanya yung katangian, mga kapatid. Nga pala, dito ay pinakita po yung mga referensya po natin sa Symposium of Daniel ay iisa lang po talagang grupo yan. Does the data of Revelation support the view that God has two separate people on earth, ethnic Israel and the church? The answer is no. So, hindi tayo sumasang-ayon na dalawang grupo, mga kapatid. Our study favors that the view, the 144,000 sailed of the tribes of Israel and the great multitude from all nations of chapter 7 are identical and symbolize the last phase of the church. So last generation siya. Tingnan niyo po, mga kapatid, yung pong katangian ng 144,000 na magiging perfecto daw, dito kinuha sa Revelation. Pero tingnan natin yung perfection na binabanggit rito na walang dungis. Ang sabi po doon, wag mo nang ipahamak ang lupa hanggang sa hindi pa natatatakan. So ano po yung ibig sabihin ng tatak? To mark with seal as a means of identification mark. Palatandaan po ito. So that the mark denoting ownership also carries it the protection of the owner. So ibig sabihin, mga kapatid, yung purpose ng pagtatatak ay para ma-identify na sila ay pag-aari ng Diyos at the same time, protected sila sa panahon ng tribulation. Okay? Kaya hindi muna pinayagan na bitawan ang distraction o magkaroon ng tribulation nang hindi muna nagagawa yung pagtatatak. Take note, mga kapatid, yung pagtatatak ay para doon sa aabutang buhay na makakaranas ng great tribulation at ng 7 last plagues. Kaya sila bibigyan ng Diyos ng protection. So ang last generation talaga ang tatanggap nito. Ngayon, ang nangyayari po kasi, yung doktrina ng last generation theology, mga kapatid, ay hindi natin malaman kung nagsimula na ba ngayon o hindi pa. Kasi kung nagtuturo ng last generation, paano naman kung hindi ka naman umabot sa pagdating ng Panginoon, namatay? Di sayang lang. Kasi yung special na sealing, protection ito sa tiyak na aabutang buhay ng huling 7 salot at nung great time of trouble, mga kapatid. Okay? So, bibigyan sila ng protection. At ang sabi po dito ni Professor Ranko Stefanovic ay ano po? Assurance of salvation. At ang tatatakan, ang sabi niya, ay ano po? Mga alipin ng Diyos. Pag sinabing alipin ng Diyos, hindi lang po ito 144,000. Kasi sa chapter 19, hindi man ito 144,000, binanggit din po yung alipin. At ang mga Kristiyano sa Aklat ng Roma, Kapitulo 6, talatang 22, ay tinatawag ding mga alipin ng Diyos. Ibig sabihin, lahat ng mga mananampalataya, alipin ng Diyos. Ang 144,000 alipin ng Diyos. Therefore, ang last generation ay alipin ng Diyos. Buhay sila bago dumating si Kristo. Kaya nga, uulitin po natin,
Yung pagtatatak, ang ibig sabihin po niyan, the basic ancient, the idea of sealing is ownership. When anything was sealed, such as the document, it was either for the sake of ratification of the protection of its content. So protection yan. Ngayon, ito na. Ito, tatapusin ko lang ito, tapos tawagin ko na po yung mga characteristics, mga kapatid. Papakita ko lang po sa inyo yung ilan sa mahalagang characteristics na to. Lagpasan natin ng aawit sila ng mga awit ng pagtatagumpay. Ito tayo sa not defiled. Ayan, not defiled. Sabi po dito, isa sa katangian ay hindi nahawahan. Kung babasahin natin yung chapter 14, verse 4, sila ay mga hindi nangahawa sa babae at malilinis. Ano bang ibig sabihin ng not defiled sa last generation? Ito walang duda, mga kapatid ha. Ito ang biblical last generation. 144,000. Ngayon, yung sinless perfection nila na sinasabi na dapat ay katangian ng last generation, tingnan natin sa Biblia. Sinless perfection ba ang tinutukoy? O binanggit itong malilinis at hindi nahawa ng babae. Ang ibig po sabihin niyan, ayon kay Ranko Stefanovic, ang Greek word ng not defile ay moluno, means to defile. Binanggit sa 1 Corinthians chapter 8 verse 7, nahawahan or narumihan. The aorist tense in Greek suggests action as a specific point in time. In this case, as Seventh Adventist Bible Commentary notes, it refers to the time when the collation of religious elements symbolized by woman, ito yung false church sa huling araw, and yielding would be an act of defilement. So ibig sabihin, yung hindi sila nahawa sa babae, ito yung panahon daw na ano? It refers to the time when the collation of religious element. Ito po yung panahon, mga kapatid, tumutukoy sa panahon na kung saan iiral na yung matinding pag-uusig sa magitan ng babae na ito. Hindi sila mahahaluan ng false doctrine. Okay? So, ang ibig sabihin pala nito, malilinis, ay hindi nga po nahawahan ng false doctrine ng church. Kaya nga tinalakay natin ngayong umaga, may bakod, may boundary, may landmark tayo para hindi makapasok ang ibang taga-ibang lupa, ibang doktrina. So yan po yung ibig sabihin ng not defiled. Yung woman po dito ay ito po yung false church. The symbol of a faithful woman in Revelation used consistently reference to God's people, yung nakadamit ng puti. While the prostitute symbolizes of apostate and unfaithful. False church. Dalawa, true church, false church. Dalawa lang po. So, ibig sabihin, the kings and all the nations of the earth have, the 144,000 have refused that defile themselves by worshiping the beast, but have kept themselves pure unto God. Hindi sinless perfection. The plural form women refers most likely to the great prostitute Babylon and her daughters. So, ito po yung pagiging perfecto at walang bahid, Brother Chad. Hindi yung sinasabi po nila. At ito talaga ang last generation. Kaya nga sabi ko, Brother Gomer, kailan ba nagsimula? Tinanong mo, ang last generation. Kasi kung ngayon magpapaka-stricto, as in sinless, ay kung hindi ka naman abutan ng Panginoon, hindi ka naman tatatakan. Kasi ang tatatakan, yung aabutang buhay. How sure are you na buhay ka sa pagdating ng Panginoon? O kaya sa panahon ng tribulation? Nakuha nyo? So, mali talaga eh. Sablay talaga eh. Bakit sinabing hindi nawahawa sa babae? Virgin. Yung virgin, ang Greek ay parthenos, usually means virgin. But it can be used with reference to formerly married person and widows. It can apply both men and women. The term is often used metaphorically in the Bible signifying fidelity to God. So yung virgin pala, pwedeng sa lalaki, pwedeng sa babae. Ang problema sa Tagalog, hindi nahawa sa babae. Hindi parang puro lalaki yun, pag iliteral. Yung palang babae na yon, ay ano, yung false church na yon. Ayan. So malinaw po mga kapatid. Ngayon, yung word na virgin, ang sabi po dito, however, does not suggest that there has never been any unfaithfulness. Bakit? Israel, although often described as adulterous and unfaithful in her relationship with God, is yet often called virgin when she comes back to God. So, yung Israel, matigas ang ulo, mapangalunya, pero
ang tawag sa kanila ay virgin. Anong talata? 2 Kings 19:21. This is the word that the Lord hath spoken concerning him, the virgin, the daughter of Zion. Sino po ito? Sabi dyan, the daughters of Jerusalem hath shaken her head at thee. So sino po itong virgin Israel? Sinless ba Israel? Hindi. Kaya yung sinasabi po lang sinless perfection, wala yon. Hindi ibig sabihin as in walang bahid. Kasi hindi po natin kaya yon. Lalo na pag sinasabi na kahit walang mediator, kaya maging sinless, ay napakalabo po nun. Sa Isaiah 37:22 ay binanggit po uli yon. This is the word. Halos ganoon din, the virgin, the daughters of Zion. At ang mga Kristiyano sa 2 Korinto 11:2 ay tinatawag ding virgin, that I may present you as a chaste virgin to Christ. Aba, ang mga taga-Korinto, Brother Gomer, di ba, inaasawa yung kanilang mga mga manugang. Matitigas ang ulo nito, pero tinatawag na virgin. Sabi doon, malilinis, walang dungis. Ito yung interpretation ng LGT na sinless, pero yung biblical definition ay hindi pala ganun. Kita nyo na? So, ano pa? First fruit daw sila. Paano naging first fruit ang last generation? Ay ang Israel. First fruit na rin. Wala talaga. Salbay talaga. Kaya yung sablay, pati yung salitang sablay, hindi na tumama. Salbay. Salbay Yung Santiago, mga pangunang bunga rin. Yung mga Kristiyano, pangunang bunga rin. Isa pa, ito lang, last. Blameless. Chapter 14 verse 5, mga walang dungis. Yun din uli, yung termino. Yung walang dungis ay amumos naman. Sa Greek, is a technical term of sacrifice to be offered to God in the sense of being unblemished, sacrificially perfect in the New Testament. The word is used in reference to Christ. Ayan. So, yung perfect, itinukoy niya sa hayop na ini-offer. Pero ang tanong, perfecto ba talaga yung hayop? Ano yun? Hindi nagkasala yung hayop? So may sinisimboluhan talaga siya. Kasi kumakatawan siya kay Kristo. At si Kristo ang perfect sacrifice. Yun. Hindi tao. Hindi hayop. Yun. So, ang mga Kristiyano, walang dungis din. Ay di, ang LGT pala sa panahon pa ni Pablo, sa Efeso, walang dungis ni kulubot. Chapter 5, verse 27. Chapter 2, verse 15. Walang dungis uli. Ang ibig sabihin ng blameless, the 144,000 as the blameless first fruit to God, referring not to moral sinless perfection, but to their fidelity to Christ and refusal to defile themselves when the people in the world announce their loyalty to God and commit fornication with the great harlot Babylon and her daughters. Ayon pala yung ibig sabihin. Kaya nga, ang sumunod na sinasabi, may tatak sa kanilang mga noo, nakasulat yung pangalan ng Diyos. Fidelity yon, katapatan yon, loyalty yon. Okay? So, dito na po muna ito.